Sinabo ng mga senador ang DPWH at ilang kontraktor na humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga palpak ng flood control projects. Napaamin si DPWH Secretary Manny Bonoan na meron talagang ghost projects. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, pakidetalye nga itong mga ghost projects na inamin ni Secretary Bonoan. Jiggy, sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakarating sa kanyang opisina yung impormasyon kaugnay nga dyan sa mga ghost flood control projects. Ang ilan daw sa mga yan ay nasa bahagi ng Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos at ang kontratista daw niya na itong Wawaw Builders. Simula noong 2021 hanggang 2025, nabigyan siya ng halos 6 billion pesos na kontrata para sa flood control projects sa Bulacan pa lang. At medyo uminit nga, Jiggy, ang ulo ni Senator Jinggoy Estrada nung tanungin, magkano ba yung kabuuang kontrata na nabigay dito sa Wawaw Builders na ito? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at DPWH Secretary sa Manuel Bonoan. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukoyin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders, mga ghost projects. We'll wait for it. There seems to be some ghost projects, actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right now? Yes, Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report. May dumalubang mga opisyal ng COA at anong paliwanag nila? Paano raw nakalusot ang mga proyekto na pinondohan pero hindi naman pala ginawa? Oo, tama ka dyan, Jiki. Na-question talaga yung mga taga-COA ng ilang senador kung bakit nga daw ba lumulusot yung mga kontrata ng mga flood control o ghost flood control projects na ito. Ayon doon sa representante ng COA na dumating sa pagdinig, ongoing yung kanilang data gathering at pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kontrata ng mga ghost projects na yan. Pero ayon sa DPWH, oras na mapatunayan mula sa kanilang investigasyon na totoo nga yung mga flood control, yung mga ghost projects na yan, ay sasampahan daw nila ng kaso ang sino mang may kaugnayan dyan, kontratista man o taga-DPWH. Sa katunayan, nirelieve o tinanggal na nga raw ngayon ni Secretary Bonoan yung mga nandoon sa distrito ng Bulacan na tauhan ng DPWH kung saan naroon nga yung umano'y mga ghost projects, Chiki. At may nag-isa bang kontraktor dyan? Jiggy, uminit ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta doon sa QM Builders, dahil naguluhan siya doon sa, o nalito siya, uminit ang ulo niya dahil nalito siya doon sa sagot nga nitong may-ari ng QM Builders kung paano ba siya nakakuha ng pagkalaki-laking kontrata nga para sa iba't ibang proyekto mula sa DPWH. Narito yung bahagi ng sagutan nila, Jiggy. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. At panguli na lang, Mean, totoo ba na may ilang opisyal at tauhan ng DPWH ang nangungontrata sa mga proyekto? Yan ang gustong malaman ni Senator Erwin Tulfo, Jiggy. Kaya tinanong niya mula kay DPWH Secretary Bonoan kung alam daw ba niya yung tungkol sa impormasyong nakuha ni Senator Tulfo tungkol sa ilang mga district engineers, ilang mga regional directors na di umano ay kontratista kaya sila daw ang kumikita sa malalaking proyekto mula sa kanilang ahensya. Narito ang bahagi ng kanilang sagutan kanina. I cannot ascertain anything, but I think honestly, I have heard of this. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan.
Jiggy, kaya ang suggestion dyan ni Senator Erwin Tulfo, baka kailangan i-lifestyle check na yung ilan daw sa mga kawani ng DPWH dahil nga daw sa paldo-paldong kinikita mula sa mga proyekto mismo ng kanilang sariling kagawaran. Samantala, Jiggy, natapos kani-kaninang pasado 2:00 ng hapon yung pagdinig, itutuloy yan sa mga susunod na linggo kung saan inaasahan na mas maraming kontratista ang haharap para sagutin yung mga tanong ng mga senador. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.